a call comes ringing for the restless day. Ready? Sing. There's a call comes ringing for the restless wind. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, and a golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us pray that grace be everywhere above. Send the light, send the light, and the Christ-like Spirit everywhere be found. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Let us not grow weary in the work of love. Send the light, send the light. Let us gather jewels for a crown above. Send the light, send the light, send the light, the blessed gospel light, let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light, let it shine forevermore. Isang mapagparang umaga po sa ating lahat. Ang naka-schedule po ngayon ay si Brother Jobert. Pero nagsabi po siya sa akin Wednesday na ako na po muna. Dahil may mahal na po siya pupunta saan. Kaya bilang reliever po ay pinanlakot ko po yung kanyang sinabi. So sa umaga po ito ay magpatuloy tayo sa ating gawain at wala tayong ibang pag-uusapan kundi ang salita po ng Diyos. Yun lang yung dahilan kung bakit tayo narito. Na ang sabi nga po sa Hebreo 10:25, huwag nating pababayaan yung pagkakatipon. Kaya tayo narito upang pag-usapan sabahin ang kanyang kataas-taas ang pangalan. So sa umaga pong ito ay halos magkadikit yung aming paksa ng Brother Nelson. Ang paksa ko po ay patungkol sa panatag na kaisipan o yung peace of mind. Dahil kadalasan, hindi yung nakaraan po na nabalitaan natin yung anak ni Kim na nagpakamatay. Kuya Kim pala. Kalimutan ko yung pangalan. Na nagpakamatay dun sa Amerika dahil lang yun din sa stress. Kaya po siya nagpakamatay. So, paano ba natin makakamit yung tinatawag na peace of mind? Yung bakit nagkakaroon ng pagkasira ng peace of mind, nasisira yung ating panatag na kaisipan, ano yung mga dahilan, bakit nagkakaroon ng ganito. So, lahat ng yan po ay aalamin natin at pag-aaralan po natin.
Ano po? So, ang panatag na kaisipan ay hindi lamang walang problema. Sa Bible po, ang tunay na kapayapaan ay kaloob ng Diyos. Ibinigay ng Diyos ito. Binibigay niya sa atin. Nananatili kahit na may pressure, may pagdurusa o kawalan ng kasiguraduhan, nandun yung tinatawag na peace of mind, yung panatag ng kaisipan, yung kaloob ng Diyos. So, alamin natin kung ano yung peace of mind. Sa lumang tipan po ay shalom, na mas malalim ito kaysa sa calm. Yung calm kasi ay panatag ka lang, yung shalom po ay kabuuan. Ano po? Wholeness, kaayusan, kagalingan, at maayos na relasyon, lalo na sa Diyos. Peace sa bagong tipan ay irene. Hindi ko po nailagay yung ang irene, ang ipo kasi dyan ay mayroong guhit sa taas. Hindi ko alam kung paano i-type sa computer. Yan po siya. Sa Greek word po yan. Kapayapaan bilang katiyakan at katahimikan na nagmumula sa pagkikipagkasundo sa Diyos at sa pamamahala ni Kristo. Yan po yung peace. And yung mind, sa bagong tipan, nor or pronema. Hindi lamang isip, kundi direksyon ng pag-iisip kung saan nakatuon ang loob at pananaw na desisyon. Yan po yung tinatawag na peace of mind. Kung papasok tayo doon sa tinatawag na salita ng Diyos, ay binabanggit din ng banal na kasulatan sa Philippians chapter 4, verse 6 to 9. Sana may Biblia po kayo, hindi ko po nilagay yung talata dito sa monitor. Mas gusto ko po kasi na dapat ang bawat sa atin ay nagbabasa din ng Biblia dahil kahit sana dito lang sa loob ng sambahan ay makapagbasa po tayo dahil pagdating natin sa ating mga tahanan ay abala tayo sa lahat ng ating mga ginagawa, baka hindi na po natin nabubuklat yung ating mga Biblia. Sana may dala-dala tayo mga Biblia. Basahin po natin ang nakalagay dito sa 4:6 ng Pilipos. Ang sabi po ay ganito: huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin. Muli kong ulitin. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, sabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Pilipos. Kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay pakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. So ang sabi niya dito, huwag kayong mga balisa sa lahat ng mga bagay. So marami po kasing mga bagay na po pwede tayong mabalisa. Sa trabaho natin, sa kapitbahay natin, o doon sa mga tinatawag na nagiging kaaway ng bawat sa atin. Isa yan sa pwedeng maging mabalisa tayo. Ano po? Ang sabi dito sa 7, ang kapayapaan ng Diyos ay nadi masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong mga puso. At ang inyong mga pag-iisip kay Kristo Jesus, ang sabi sa 8, katapos-tapusan mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung may anumang bagay na kagaling-galingan, o kung may mga anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. Sinasabi dito ni Apostol Pablo na kung ano yung mga magagandang bagay na po pwede mong iulat sa iyong kapwa, yun yung sabihin mo, huwag mong siraan. Yun yung gusto niyang iparating sa mga taga-Pilipos. Na po pwede natin i-apply sa panahon natin ngayon. Na kung ano mang gusto mong sabihin sa iyong kapwa, yung maganda na. Huwag mong siraan o huwag natin silang gawa ng kwento. Anong sabi po rito? Muli kong sasabihin, muli kong basahin. Katapos-tapusan mga kapatid, anong mga bagay na katotohanan? Yung mga totoo. Anong mga bagay na kagalang-galang? Anong mga bagay na matuwid? Yung matuwid lang, yung sabihin mo. Anong mga bagay na malinis? Anong mga bagay na kaibig-ibig? Anong mga bagay na mabuting ulat? Yung mabuting sabihin, yun yung sabihin natin. Kung may anumang kagalingan at kung may anumang kapurihan, ay isipin ninyo ang mga bagay na ito. So, sinasabi ni Apostol Pablo na para hindi tayo masira yung ating peace of mind, ito yung utos na sinasabi sa Pilipos, yung buod niya ng talatang ito, huwag mabalisa
sa halip ipaalam sa Diyos ang panalangin, pakiusap at pasasalamat.